Show Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:05 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tugtog Biyernes, pagdulong sa mga balita. Hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sa mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultiro, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingog sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Mga biyan, adlaw kita subong sa Miyerkules, Mayo 14, tuig 2025. Sa kinaandan ako ang inyong alagad, Marian Grace Aranyata. Welcome mga biyan sa pagpangalagad sa programa Balita Sosyal kag nag-aupdanay kita tutob 1:55 subong nga hapon. Duwa ka adlaw mga beno pagkatapos sa ginhiwat naton nga 2025 midterm elections, may pila na kita no ka mga local government units o kung mga nagdalaog no nga kandidato sa subong nga pinilian nga gindeklara na bilang our winning candidates. Gabay pa mga biyano sa aton nga mga kauturan. Nangin satisfied kita no sa sining resulta man sang aton nga piniliay, but if our candidates no did not win, gabay pa no nga magapabiling kita nga manugbantay nataon naton ang mangin performance no ang sang napilian sang tanan and respetoho naton no ang iniman nga resulta sang aton man nga elections. Mga biyan subong nga hapon, madamo kita no sang topiko nga pag-istoryahan sa aton nga pagpangalagad. Lakip na diri mga biyan no ang assessment man sang aton nga Department of Education no DepEd Western Visayas sa siniman nga piniliay kag kumadumduman ninyo no prior pa lang mga biyan no sang May 12 elections. May ara na sa mga task of force naging pangtukod ng aton nga regional as well as ang aton nga mga schools division offices all over no the Philippines. Iagod magbantay no hindi lang sa mga botante naton but at the same time to receive sa mga complaints o kung anything no mga reklamo, suggestion involving no sang aton man nga mga personnel sa Department of Education. Gani later on mga bedo magakuha kita sa assessment sa aton man
paghiwat sang eleksyon, no? Especially no kung minabaton bala nga mga any complaints o kung reklamo, no? Involving our DepEd personnel. Makaupo natin later on mga biyan sa aton nga pagpangalagad ang aton nga Regional Information Officer si Sir Hernani Escolar Jr. And right after mga biyan sa siniman nga ginhiwat naton nga eleksyon ang aton nga Bulkan Kanlaon sa Negros naglupok mano kaagahon sang Mayo 13. Gani mga biyan subong nga hapon no magakuha kita update sa aton man nga Department of Social Welfare and Development o kon DSWD Field Office 6 naka-standby mga biyan no ang aton nga mga personnel. Ano no ang mando sang aton man nga Regional Director especially no pag make sure naton nga may sang bastante no nga pagkaon and food items ang aton man nga mga families affected. Gaghibaluon taman no last time sa aton nga update no masobra 5,000 ang ara pa sa sulod sang aton nga mga evacuation center. Hibaluon naton sa paglupok kahapon may ara bala nagdugang no nga numero sa mga internally displaced persons. Ibaloon taman ang number of assistance nga ginhatag man sang DSWD, mga local government units, kag sang aton man nga non-governmental organization. Kag pasiplat ang taman later on mga biyan ang mga willing naton nga governors or update no sa sining piniliay naton ang resulta ya sa mga mataas nung opisyal sang aton man nga probinsya. Kaya na mga biyan, hindi na natin pagpadugayon. Yari mga biyan sa aton ng Zoom. Live makaupo natin subong nga hapon ang aton nga Information Officer sa Disaster Response Management Division sang DSWD6 si Sir Angelo Miranda. Sir Angelo, good afternoon sa iman. Welcome back diri sa aton sa Radyo Pilipinas Iloilo. Good afternoon, ma'am. Good afternoon sa ating mga listeners diri sa programa sa Radyo Pilipinas. Sir, kahapon no ang aton nga Bulkan Kanlaon may 13 kaagahon gid sa naglupok no liwat naglupok ining aton man nga Kanlaon may wino sir no base sa inyo nga datos mi ara bala sa mga pamilya nga naapektuhan pag or nagdugang atong numero sang aton nga mga internally displaced persons right after sa siniman nga paglupok kahapon. Yes, ma'am. Following the recent Kalawang Volcanic eruption kagapon na May 13 pagahon, naka-record kita sang additional count sang mga totally displaced families dira sa Negros Occidental. Based kagina lang ang 12 noon sa siningadlaw no pagbuwa kita sang latest GROMIC report, GROMIC report number 94 kung sa diin na makita naton nga mera kita subong sang 1,741 displaced families kag 5,579 displaced or 5,579 displaced persons sa aton mga evacuation centers nga nagastay sa nga subong sa mga affected displaced sa mga LGUs sa Negros Occidental. Kag ini nga mga affected mga displaced ma'am they were affected due to force sa pag-ano sa ashfall, tagang grabe nga ano sang sulfur bala mga kabaho sang sulfur especially mga vulnerable groups naton. Sir, klaruhon ko lang mga pila ang nagdugang naton no nga mga IDPs following sang kahapon nga paglupok sang Bulkan Kanlaon. Well, ang base naton GROMIC, do nakadugang kita sang around ang aton nga mga dira sa actually sa ang additional ni nga count sang IDPs no kitungod sa nag-open kita sang one evacuation center dira sa Murcia due to ashfall. Actually dumang around hundreds actually pero we can refer ni sa aton nga GROMIC report ang exact nga count ma'am sang aton additional.
Yes. Sir, balikan ko lang last time no sa aton nga DROMIC report 13 ang aton nga open evacuation center. So subong nag-open kita bali 14 na ka open evacuation centers. Balik kita sa 14. Yes, ma'am. So, nagdugang kita sa evacuation center, open evacuation center dyan sa Barangay Kaliban sa Murcia, Negros Occidental. No? Okay, it is some sort of naton preemptive naton precaution kay tungod ni sa ashfall kag ang grabe nga sa sulfur. Yes. Mhm. So, nag-open kita sa evacuation center dyan sa Murcia to cater pag maka-assist to shelter gid ang mga IDPs na affected dira sa Murcia, Negros Occidental. Yes. Sir, following sang siniman no nga paglupok sa Bulkang Kanlaon, ano ang aton nga or ano ang standing order man sang aton nga Regional Director Arwin Raso no sa aton nga personnel sang Department of Social Welfare and Development Field Office 6? So, following the recent Kanlaon volcano eruption, si DSWD Field Office 6 Regional Director Arwin Raso naghatag sang mandate kag directives especially sa Disaster Response Management Division na mag-stay on high alert kag in close coordination with sa aton mga affected local government units. This is to monitor ang situation sa mga IDPs nato to check ang ilang mga needs kung ano pang further assistance to be provided. Aside sa pandemic report no natag kita sang total naton assistance Yes. nga 96 million total cost of DSWD assistance. Aside from this, mayara makita standby nga relief resources, mayara kita subong family food packs worth 99 million nga standby ready for deployment and distribute and also for distribution sa aton mga affected LGUs. Aside from this, aton nga agency ang aton staff naga-monitor sa monitoring assessment ito sa aton affected IDPs, displaced IDPs sa Negros Occidental. Pupod ang aton DR Chief Mabardin Garcia, ang aton mga field office staff o field office 6 kag ang sa DSWD Negros Island Region na continuous ang ilang pag-monitor sa aton mga affected. Recently, days before lang git sa eruption no tapos kita sa activity naton kasi diin ang DSWD Central Office through the Disaster Response Management Bureau naka-conclude sila sang aton nga technical assistance training on the operation, maintenance kag ang paggamit sa aton tatlo nga disaster logistical unit sa man siya aton mobile kitchen, ang aton water treatment kag ang water tanker. Tapos ang actually sa May 10 lang. So ini nga technical assistance training gin-attendan siya sa mga aton field office staff from Field Office 6 as well as from Negros Island Region. So upod ang aton quick response teams, ang aton nga Regional Incident Management Team or RIMT, kag ang aton nga LGUs of La Carlota City and La Castellana Negros Occidental kay sila sinin most severely impacted with sa ashfall. Kag tinutuyo sa nga muni nga training nga tani we hope and expected nga maging well equipped ang aton nga mga disaster frontliners, especially sa paggamit sa aton mga tatlo na logistical units which of course ang tatlong niya design siya to provide hot meals at potable water supply sa aton mga affected and displaced in communities that sa Negros Occidental. Yes. And also just to give announcement kay tomorrow May 15 the DSWD mag-hold kita sang assistance tomorrow sa Negros Occidental so din makatag kita sang emergency cash transfer nga assistance sa aton mga affected and displaced families dira sa Negros Occidental no minatawag naton nga ECT or emergency cash transfer sa siya na intervention sa DSWD so din maghatag din sa financial assistance specifically sa aton disaster affected populations.
Actually, ang ini nga ECT, ang atong main target lang it is provide financial assistance specifically sa mga displaced families na ara sa open inside evacuation centers, specifically sa La Castellana and La Carlota and Bago City. Mhm. Sir, pila ka bilog ang hatagan naton tomorrow sa aton man nga ECT or assistance? Well, sa aton nga account, meron kita sa pagkatagaan sa ECTs for total of meron kita around 1,000 plus nga IDPs nga pagaan, families, displaced families nga pagaan sang cash transfers. But the further details ini we will be posting publishing full details ini tomorrow as soon as matapos ini nga assistance sa dira sa Negros Occidental. But for now, as we can provide for information, ini nga is cash transfer each ini nga displaced families each na sila makabaton sa worth 5,775 nga cash assistance. Yes. Sir, balikan ko lang sa siya nga mga families naton. So, hindi pa sila allowed until now no nga magbalik sa ilang nga balay. So, temporaryo dira sila anay sa aton man evacuation center. Yes, ma'am. Mhm. And ano pa sir no ang mga palaboton naton nga mga assistance nga ihatag man sa mga affected bagid naton nga mga families dira sa Negros Occidental following man sa sini nga paglupok sa bulkan kanlaon. Well, aside sa aton nga cash transfer tomorrow, kagang cash assistance tomorrow, kagang aton monitoring, ready naman for distribution ng aton ng mga food packs nga subong sa proposition sites sa aton LGUs. Magawala ta kita sa schedule for distribution. But for now, ang gina-ready lang naton ang aton mga stock naton sa kami food packs para at least sige magaan sa food assistance kaga ang aton mga affected and displaced families na sa Negros Occidental. Yes. Sir, balikan ko lang sa water tanker and mobile kitchen naton. Bali ara ni subong sa grounds ang aton man nga water tanker, mobile kitchen Yes, ma'am. kag sa aton man nga Ma'am. mm-mm. Yes, ma'am. Ara na siya subong dito sa La Carlota City following sa ilang recently concluded lang technical assistance training. So, dito, wala na lang schedule for deployment together with the mobile kitchen. Yes. Sir Ange, before takano pangayuan sa imong mensahe man no, especially sa aton dira nga mga pamilya sa Negros Occidental, pasalig sang aton nga DSWD how ready no to nga responde man ang aton nga DSWD sa paghatag sang assistance in case no nga wala man nato ginapangayo maglupok liwat ang ining bulkan kanlaon. Well, the DSWD Field Office is also is ready. Awan permi naman nga gina-assure gid sa public nga ready nga aton stockpile ang aton assistance as much as possible. Of course, we don't want man nga wala man na pangabay nga mag-escalate pa further ang Yes. sitwasyon sa Caloocan Volcano. But then again, the DSWD Field of 6 headed by our Regional Director Arvin Oraso together with our Disaster Response Management Division nag-allocate kit mag continuous ang pag-monitor kay check-in naton kung ano pang further assistance ang gina-provide if ipa-provide and also ang aton nga needed pang assistance nga ipahatag sa mga affected nag-sige-sige aton monitor sa mga LGUs kung ano pang ilan need kung pila ang affected kung pila ang mga displaced kay para dara daton mag-base pa ano ang mahatag natin assistance sa services sa ila we can assure that DSWD Field Office is always ready to augment services as needed. Yes. Lastly, Sir Angelo, no, ang imo nga mensahe sa aton nga mga tagpalamati, especially no sa mga affected families naton dira sa Negros Occidental following man sa paglupok sa bulkan kanlaon. Well, as we all know, Caloocan Volcano is still alert level 3. That's why DSWD Field Office 6 together sa aton mga partner agencies, Copo ng Peoples and Office of Civil Defense, nagapangabay gid sa publiko sa mga pamuluyo ng balignat kaga stay evacuated and mag-prepare gid in case na mag-escalate yung situation sa Caloocan Volcano and of course we don't want man nga
any casualties or any damage to happen or to occur. That's why for now, as of now, pangkailangan kami prepare and observe ang aton precautions, specifically actual precautions, including sa pagsuksok sa face mask or pagsuksok sa tuwalya, cover gid ang aton baka nose to avoid actual inhalation, specifically para sa mga vulnerable groups naton, sa mga elderly, senior citizens, sa mga kabataan. Of course, DSWD6 assures the public nga ready kita nga ara aton nga adequate relief assistance ag response services. These mechanisms are always in place to ensure nga ready kita mag-augment ng services should the volcanic activity escalate. Yes, with this Sir Angelo, madamo kay nga salamat no sa time and information nga ginhatag mo diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo sa programa Balita Sosyal. Kag sa liwat, maayong hapon sa imo, sir. Maayong hapon, ma'am. Madamo kay salamat. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyano, si Sir Angelo Miranda, ang aton nga information officer sa Disaster Response Management Division sa DSWD Field Office 6. So pasalig mga biyano sang aton man nga ahensya sang gobyerno sang DSWD, ready no in case wala man natin ginapangayo no maglupok liwat ang Bulkan Kanlaon. Madumanin yung mga biyano last year mga month of June no sang naglupok ang Bulkan Kanlaon, and last year man no December kahapon gani no may ara naman kita sang na record no nga explosive eruption sa summit crater sang Kanlaon volcano no 2:55 AM. Imagine no while waiting no sa resulta sang aton man nga eleksyon, ang Bulkan Kanlaon naglupok. Lawig mga biyano ang paglupok no 5 minutes sandigma sa seismic kag infrasound data. Ang eruption mga biyano kun ang paglupok nag-produce no sang grayish voluminous plume nga naglabot sa 4.5 kilometers sa ibabaw sang vent. At may ara mga biyano nga audible nga rumbling sounds sa paglupok man no ang na-report sa Barangay Pula, Canlaon City, Negros Oriental, kag La Castellana, Negros Occidental. So sa subong mga biyano yara sa alert level 3 o kon magmatic unrest ang Bulkan Kanlaon. Update natin mga bina as of 12 noon, na nasa 124 million pesos ang humanitarian assistance nga nahatag no sa mga pamilya dira sa Negros Occidental nga affected sa siniman nga paglupok sang aton nga bulkan. And out of this number, 96 million ang halin no or ang gin-augment sang DSW. Magluwas no sa aton nga mga local government units at sang aton man no nga mga non-governmental organization. Ang DSWD mga abyan naga-augment no sa kinahanglan sa mga LGUs. Once nga magakulang nila na nga supply. And manami no kay ini mga family food packs, non-food items naton prepositioned no sa mga nanuhay-tuhay naton nga mga local government units nga mas mahapos na lang sa pag-pull out no in case nga may magluntad no ang kalamidad. Hindi lang ini siya ang aton nga naka-standby nga more than 150 million pesos nga food and non-food items. Hindi lang intended no sa mga families affected sa nga siniman nga paglupok sa bulkan, but sa tanan no nga kalamidad. Bagyo, mandira, landslide, kung ano pa man.
So ready ini anytime nga i-pull out no halin sa aton nga mga partnered nga mga LGUs para dalon sa magakinahanglan man nga local government unit. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas launa 29 sa hapon. Quick break lang kita mga biyan no, and then sa aton nga pagbalik makaupo nato ng aton man nga Regional Information Officer sa Department of Education. Ibaloon naton kami na monitor nga any issues o complaints no, involving ang aton man nga mga DepEd personnel samtang ginahimot ang aton man nga midterm elections. So lunduman ninyo mga biyan, may ara kita sa DepEd Election Task Force. So right after man sa sining nga eleksyon, ano na ang pagpreparahan sa aton man nga mga manunudlo kung sa bilog naton nga DepEd. Makaupo natin mga biyan sa aton nga pagbalik si Sir Hernani Escolar Jr. Mga biyan, magabalik ang programa Balita Sosyal. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Game, 1, 2, and... Paatuon, balikat ulo, kita pwetan, may mga susus. Huwag mong titigan, ang hindi sa'yo, at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan, pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where insect repellent, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas naguhugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, launa 33 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga biyan, nagapamatik amon sa programa Balita Sosyal, kagako ang inyong alagad, Miriam Grace Aranyata. As mentioned earlier mga abyan, subong nga hapon, magakuha kita sa assessment man sa aton nga Department of Education Western Visayas sa bago lang tapos nga 2025 midterm elections. May ara mga abyan gintukod no nga DepEd Election Task Force. Ang tanan natin yung regions and at the same time ang schools division offices. So baloon natin mga ben kung may ara bala no na baton nga any complaints ang aton man nga DepEd Region 6.
involving no ang aton nga mga personnel sa DepEd. Dari mga biyano live sa aton nga Zoom ang aton nga Regional Information Officer si Sir Hernani Escolar Jr. Sir Hernani, good afternoon sa imo and welcome diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. May nga po si niya Ma'am Miriam, kag sa ngalan si Nini, OIC Regional Director Cristito Eco, nagatamayo kita, sinsa sinika mayong hapon sa tanan. Yes, Sir Hernani, luyag na mo no hibaloon ang assessment pa sa aton nga Department of Education no sa sini nga bag-ulang naton tapos man nga midterm elections balaan naton nga ang aton nga mga personnel no sa DepEd dako gid ang ila no nga role kag bulig para no sa paghiwat man sa aton nga elections. Based no sa assessments natong sining OIC Regional Director ni Sir Eco, nakita rin no nga ang aton sining mga manunodlo, they did their best to ensure no a fair and honest election. That's why nung happy kita sa Department of Education nga wala kita dano especially diri sa level sang Region 6 through our election task force, wala kita diri na-receive no nga any complaint particularly gid no nga intended gid sa aton sini nga mga manunudlo nga naga-serve no as board of election inspectors or officials. And we know no nga hindi siya no ang nagapakita gid lang nga ang aton sining coordination sa aton sining mga division offices, ang divisions nato nag-coordinate man sa schools, is a way no of ensuring no nga mangin fair ang pagkandak sa aton sining piniliay. And at the same time our teachers no will be in their professional sense gid or professional mode, agud sining nga ma-ensure no nga hindi malamyatahan sa mga pamulitika ang ila sining nga pag-serve no sa aton sini nga mga polling precincts. So nakita dire sa election task force nakabaton kita sang 11 ka mga recorded complaints, but hindi siya nung kalabanan sila dire defective ang VCM, nagka-problem, mayara sang problem sa balota, mayara man nga nangin ma-traffic ang isa sini ka lugar, but all of these complaints were immediately referred sa concerned agency kangay sang COMELEC and subong man no sa barangay and sa local government units nga naga-manage no sa traffic outside of our school vicinities. So right there and then gilayon naton yung na-report kag nahatagan sa nagakigong action. That's why nung wala na ini siya nag-escalate pa Ma'am Miriam into a bigger problem kay na-mitigate naton no ang pag dako pa sa problema. Ini problem niya sa BCM naton nga na-encounter nga na-receive naton ng mga complaints dire ang COMELEC sinino ang nagahatag sini sang nagakaigo sini nga action regarding this issue. Yes. Sir, wala man mga report no nga ang mga maestra naga-shade no kon may ara kita nga mga report nga lain kuno ang ilang gina-vote, lain man ang nagwa no sa aton nga BCM. So wala kita sa mga amo sina nga reported involving our teachers dire. Teachers. Involving our teachers no wala kita. Kung in case na like sa hambal mo kay na kung nag-shade siya tapos wala man sang pre-shaded ang ballot, and at the same time wala man yung nag-intervene ang aton sining mga manudlo kag pag sulod niya sa ACM naton or automated counting machine alay nang nagagagawa ang aton sining mga teachers no pag-brown din lang sila nila is to record din na siya no sa minutes ng voting sa atong sining precinct level. Amo lang gid no ang maobra sa atong sining mga manunudlo as that complaint kay i-refer gid na siya naton sa Commission on Election Mamirian no kay ila gid ni siya yung concern. Ang aton lang na Darias Department of Education is to ensure yung atong sining mga teachers no hindi sila malamidan sa nga pamulitika, hindi sila ma-involved sa any problem no nga may balot nga gin-pre-shade nila or gin-gisi nila or anything no to that extent na makahamper sa aton sining election. But we are happy nga wala kita diri no sa regional level through our election task force, wala kita diri no mina-receive nga mga complaints like that. Yes. Sir, kamusta subong ang aton nga mga schools naging pang-usar no sa siniman nga election no? Ano ang matabo no especially ngati we are also preparing sa pagbukas man sang aton nga klase. Actually, may kita na receive information that there will be a certain budget no for the upkeep sa aton sining mga eskwelahan after the election, but because ngati kung tanaw sini naton Mamirian no may deployment kita sa mga other personnel other than the teachers kasi sila yung focus nila sa niya is the election proper.
Then may mga personnel man kita nga nagamitin sang cleanliness sa aton sini nga mga eskwelahan. That's why nga may mga pila kita ka schools nung nalabayan from our residents going to the school, and at the same time like diri sa amon sa kilid sa Montes 2 elementary school. Kung tanong sila natin, doon nagbalik ang ini siya sa day before the election nga wala sang higko, wala sang ini sini nga mga damage nga na-incur. Kung may aragi man sang damage no, sa tamay na siya ka minor, but gilayon no nga gina-repair man sa aton sini nga mga personnel sa aton sini nga mga eskwelahan. Yes. Sir, saan lauman ang honorarium sa aton man nga mga manunudlo? It will depend upon sa aton sini nga Commission on Election, but kita diri no sa division level, sa regional level, kag sa central office level, we will be in close coordination with the Commission on Elections. Kaya sila gid sini ang Miriam nag-process ng payroll no, or payout sa aton sini nga mga teachers nga nag-participate no nga nag-serve sa sini lang natapos nung election. So kita diya sa level naton, we will especially sa division offices kid naton, we will be coordinating with COMELEC man agud sini nga ma-ensure no nga Dili sa mga city subong sa Sir, tomorrow, good news, May 15, sa aton nga mga manunudlo, may ara good news ang DepEd. Na-release na bala or buwas man maumpisa ang pag-release ng aton nga bonus sa aton nga mga manunudlo or DepEd personnel? Actually, sabayan na siya, no? Kasi ina siya sa DBM guideline. Kung tanong sinin natin, no, kasunod kita sa guidelines nila, but kung tanong sinin natin ng guidelines, it should be released before, on the day dyan, no, sa mga 15 or later na, not earlier than May 15. Yes. So, gina-process na siya, gina-ready na siya sa atong sining mga payroll officials or payroll personnel diri sa region, pakadto sini sa divisions. So, we assure no nga i-release kidi na siya naton niya on time. Kung may delayin man nga matabo, maybe sunod sa level na siya sang processing bank naton. But nevertheless, no, kita sa DepEd, we will do our best gidya nga ma-ensure nga ma-release kita siya on the day gidya nga gid-stipulate sa aton sini nga Department of Budget and Management. Yes, mga pila ni sir ang aton nga DepEd personnel nga magabaton tomorrow sang ilaman nga bonus. I think if I'm not mistaken, mga around 70,000 kita tanan diri madamo kita bisa bilog nga region. So that includes our teaching and non-teaching personnel, medyo madamo ina siya mamirian. So we know no nga tigin pa pulawan gid ni sa aton sini nga mga personnel diri sa DepEd, especially diri sa aton sini nga regional payroll and servicing unit, agud sini nga ma-ensure no nga on time na ma-release ining benepisyo no sa aton sini nga mga personnel no, both teaching and non-teaching. Yes. Sir, klaruan ko lang, may ara kita sang 30 days no nga leave or pahuway sa aton nga mga manunudlo. So, lakip dira sa 30 days ang ilaman nga pag-serve during our elections or mabuhin ini siya? Actually, no, that's why ganing obra sini sang Department of Education Central Office. 30 days siya nga pwede mo staggered. Okay. So, but silingon, it's up to our personnel teachers naton kung bala himuon ni siya nga staggered or 1 month straight. Depende na siya sa ila. Kasi kung mag-serve sila sa election, then somehow hindi na sila parts ng ila sa 30-day mandatory break, then pwede nilang i-avail na siya after election. So, but silingon, kung today wala naman sila sang services pa, kasi tapos na naka-proclaim ng iban sila natin yung mga LGUs, doon pwede nila ma-resume ng ila sila 30-day break. That's why staggered din siya, kasi it's up to our teacher to determine kung saan nila i-avail. Kasi not all of our teaching personnel, no, kung consider pa natin pati ang Negros Occidental, around 70,000 ng aton silang personnel. But kung tanong sa nilin natin Miriam, no, as we speak, if we only cater to our teachers here in Panay, in Guimaras, 40,000 ang atong sining mga manunudlo dire. So roughly half sina dire among nag-serve sa sining election naton. So ayatong half pwede nila to i-avail ang ilang 30-day on any time man niya within the stipulated time frame naton. But for our teachers nga nag-serve, then pwede na siya mautod bud silingon. Pwede sila nga mag-mandatory breaks ang let's say from start sa April 16 until 30 kung may mga series of activities sila sa election, pwede sila from May 1 to May 15 nabe, himo na lang nila siling standard break na lang nila, hindi siya mandatory. Then i-resume nila 16 to 30, pwede nila inabraw na parati at least mayara pa sila sa nabilin sila nga 15 days nga naka-mandatory sila nga
uninterrupted break. Although ang inubra lang gid sina diri Miriam is gin-schedule nila ini properly no sa ila sini nga respective sini nga mga school heads. Yes. Sir, and speaking of Negros Occidental, so starting school year, hindi na naton makaupod ang Negros Occidental right after nga tiari naman diri nag-abot naman diri aton nga OIC Regional Director si Sir Eco. Currently, ga-provide pa kita assistance sa aton sini nga DepEd NIR through the leadership no of Dr. Itico, ang ila sini nga Regional Director dito. Mayara pa kita abi mo sang mga processes diri sa region, kangay sang payroll, wifi sang DBM abi dito sa may sites ng Negros Island region. So diri anay sa aton sa Region 6 gina-process ang payroll sa aton sa mga personnel dito. Ang mga taga oriental nga side naman niya din dito naman anay sa Region 7 for the meantime. Once na ma-establish na ining particularly ining DBM gid dito sa may NIR, then somehow no pwede na nga ma-separate naton gid ang processing sa payroll sa aton sining mga personnel nga yara sa Negros Island region. But we don't want man nga ma-suffer ini sila. That's why both 7 and the Region 6 subong naga-serve na sa ila for the meantime. But in terms of reporting sa aton sining mga division offices, as we speak, there are processes right now nga gina-cater sa aton sining NIR office na kangay sa Travel Authority, kagang iban pagid sini nga mga or personnel related sini nga mga documents, but some ang diri pagyapon sa may division sa may regional level like ang mga complaints diri panay naka-cater sa amon. So in terms of the opening of classes, technically ang aton sini nga NIR nga mga division offices maga-report na gid dinhi sila dito sa Negros Island region nga opisina naton through the leadership of Dr. Oitico. But kita diri naman niya, ang nabiling diri sa atong Panay Guimaras will be here sa may Region 6. So kung tanong sini naton, hindi na ini siya maglabot pa. So sa atong sini previous enrollment record like 1.9 million ang aton sining enrollment data last year no Miriam, because natiyara pang Negros naton nga divisions. But this year no kung tanong sini naton around 1.1 million ang aton sining enrollment, or that's 1,104,607 ang aton sining enrollment as of January. Diri lang ni siya sa Panay Guimaras lang gid. So roughly na-look forward natin ning around 1.1 ang aton sining mga learners for public, private, and the SUCs and LUCs nga naga-offer sa basic education. Yes. Sir, next week ang aton nga NSPC and NFOT, kamusta ang preparasyon natin as well as sa aton nga palarong pambansa? Naka-schedule na yan na magtulak ng pakadto sini sa sa bahin sini sa Ilocos Norte ang aton sining team no for the palarong pambansa this coming Saturday around 6 a.m. maghahalin diri sa may Port San Pedro ang aton sining mga athletes coming from Panay Guimaras, and then that day man magaskala ang aton barko dito sa may bahin sa Negros or sa may Bacolod City agod nga magpasaka naman sa aton sa mga athletes from Negros Occidental nga area in Bacolod City, and then estimated nga mag-abot ini sila sa may Manila around lunch time sang Sunday May 18, and then mag-bus travel ini sila going to Ilocos Norte on the 19th. So technically mga 19 afternoon yara nang aton sining mga athletes no dito sini sa may Ilocos Norte. Sa bahin naman sa aton sining NSPC kag NFOT nga mga participants kay hindi man gid sa tama kadamo mo Miriam no. So it's the division currently no that prepares their itinerary. Magdirektata sila going dito sa may Ilocos Sur, if I'm not mistaken no, ang ilang venue Ilocos Sur, and then iban sila mag-ride via aeroplano, ang iban sila mag-bus travel from Manila going to Ilocos Sur, kaya medyo mabudlay na magkuha ticket subong nga direkta no dito nga area. So it's up to our divisions no to ensure na makalabot dito ang aton sining mga athletes. Medyo taas na gid ang ako na gid ang focus currently sa palarong pambansa. Kaya we will be transporting around 600
608 no ka mga learners naton, their athletes naton for palarong pambansa. Tama ini siya kadamo, and we have to ensure no their safety. That's why ang focus naton currently is more there is sa may Wibra. But wala man naton gina take for granted ang mga athletes naton nga mag-intra sa NFOT kag NSPC. That's why we ang atong sa Curriculum and Learning Management Division over and top man na nag-situate nga safe ang pag-travel sa atong sa mga kabataan. Yes. Sir, 608 learners athlete, how about ang aton no nga mga coach and assistant coach kag chaperones naton? Overall pila ang aton nga delegasyon pakagto no sa Ilocos Norte for palarong pambansa? Kung tanong sinin natin, no, we are around 1,005 ang magakato dito. 608 ang aton nga athletes, 152 ang aton sinin nga coaches, assistant coaches, kag chaperone, 245 ang aton sinin nga mga committee members. Tapos meron kita sang honorary sinin nga members, which is our 6 governors dire. So kung i-include naton ini sila tanan 105, but kung i-exclude na naton ang aton nga mga honorary members sa count naton, then 999 kita no nga mag-proceed dito sa may Ilocos Norte. May nag-confirm na nga governor sir nga maupod? Actually, as we speak no, we are still coordinating with our division counterparts kung sino no ang confirm. So maybe siguro kay too early pa man siya for the opening programs ang palarong pambansa. So kaya next week pa man nakaschedule ang opening program. Maybe siguro no mga 2 days, 3 days before tara naton confirm gid kung mayara kita sang governor nga mag-join sa opening program sang palarong pambansa. But for sure no padalanin niyo sila sang invitation sang national man. Yes. Sir, you've mentioned sa last na no nga interview nga may ara mauna nga technical working group. So saan o kamo ya mauna dito sa Ilocos Norte? Yes, may amat-amat na. I think ang aton sining purchasers nakauna na dito. Ang aton sining accommodation, I think tomorrow magalakat man sila. Or today, naglakat naman ang aton sining accommodation committee. Then the rest sina will follow na starting tomorrow until 17. Hindi na pwede mamirian no nga pag-abot pa sa aton sining mga athletes on the 19th dara pa kita ma-prepare gid, especially ang biliting naton. So that's why as early as this week may nagalalakat na dito amat-amat lang agud sinino nga ma-ensure naton nga pag-abot sa athletes naton on the 19th. May pagkaon sila, makatulog sila maayo gila yung kasi we know 2 days, 2 nights na travel is very long na gid ni para sa aton sining mga atleta. Makapoy gid ni siya nga travel, especially nga around 12 hours pa ang bus travel from Manila to Ilocos Norte, so medyo makapoy gid na siya sa ila. That's why kita sa DepEd we will ensure na pag-abot sa athletes nato dito makapahuway sila, and then kung gutom sila makakaon sila kay tigid provide na nakaging prepare na gid naton ang aton sining ability school, which is San Nicolas National High School. Yes. Lastly, Sir Hernani, ang imo nga mensahe, no, especially sa mga manunudlo na to, no, nga or mga personnel no, sa atong mga DepEd nga nag-serve no, during our elections, and for our student athletes nga maga-participate no, sa palarong pambansa, and those nga maga-participate man nga mga estudyante naton for NSPC and NFOT. Kita no sa DepEd, we are thankful, especially no through the leadership of our OIC Regional Director, Cristito A. Eco. We are very thankful to all of our teachers no who serve the election. Dako ang inyong siningan tanging papel agud sininga ma-ensure no ang peace, honest and orderly elections. That's why ang inyong pulaw bugtaw no wala na siya naton yung take for granted, but rather we value your sacrifices. Ginapakita gid ninyo ng inyong dedikasyon sa pag-ensure no yang boto sang tagsa sinig ka Pilipino ang ma-count gid, and at the same time agud sinino nga mahalal sa aton sini nga mga elective position ang nagakadapat gid nga maluklok no sa sila nga pwesto, because you serve our constituent well by ensuring the sanctity of their votes. Sa aton sini nga mga athletes, especially sa maka-participate sa palarong pambansa, National Festival of Talents, and National Schools Press Conference kita sa DepEd, there is no sa may DepEd Region 6. We will provide all the necessary needs ninyo nga mga provide naton, and subong man we ensure no nga
kung anong pwede naton ihatag sa inyo, binahatagin naton. And ang pagpakadto pabalik ninyo from our region going to Ilocos and back, din-ensure man naton no nga mangin safe na siya. That's why we are in constant coordination with our host schools dito. Abot sini nga ma-prepare man no ang inyo sini nga matiniran dito sinino sa may Ilocos Norte and Ilocos Sur. And kita sa depende kapati kita no nga we are the home the champions, and we know sa capacity no sa aton sini nga mga athletes, particularly no sa palarong pambansa, will lead us to rank number 1. Amo ginang ultimate goal naton Ma'am Miriam, rank number 1 for this year's edition no sa palarong pambansa. For our NSPC and NFOTA athletes, we know that Deputy Region 6 is the home the champions, and we know that tapos journalism and the talents of our champion athletes here, they are the best and can compete with that of other regions. Yes. With this, Sir Hernani, madamo nga salamat no sa time and information nga ginhatag nimo no diri sa aton sa Radyo Pilipinas Iloilo, and good luck sa aton nga mga student athletes, sa aton man nga mga learners nga maga-participate no, maga-represent sang Western Visayas for our palarong pambansa NSPC and sa aton mga NFOT. Madamo nga salamat, sir, and maayong hapon. Maraming salamat kag maayong hapon sa tanan. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga biyan, si Sir Hernani Escolar Jr., ang ating Regional Information Officer sa DepEd Western Visayas. So, good luck sa aton no, nga mga student athletes no, join sa aton man nga palarong pambansa National Schools Press Conference kag sa aton man nga National Festival of Talents. By the way, mga biyan no, sa aton man nga honorarium sa mga manunudlo natin no, according diri kay Sir Hernani, mga biyan na nagadepende sa aton man nga Commission on Elections, but we are hoping and praying na ma-release ini no. Kag madamo gyud nga salamat sa aton nga personnel nga nagserbisyo no sa elections, hindi lang sa DepEd no, but those no mga kapulisan naton, Philippine Army naton, pag sa tanan-tanan no nga ti nagpulig agud nga mangina successful man ang aton nga paghiwat sang elections. Madamo nga salamat sa inyo. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas, 1:51 sa hapon. Wala na kita sa nabiling nga oras sa aton man nga pagpangalakan. Sa liwat, thank you kanday Sir Angelo Miranda, ang aton nga Information Officer sa DRMD Region 6. Kag sa aton man no nga bago lang tapos nga gin-interview Sir Hernani Escolar Jr. sa DepEd Western Visayas. Thank you so much. Thank you so much sa tanan nga mga nagtutok subong nga hapon. Shout out naton mga benotanan nga mga nakapantay no dira sa aton nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Mayong hapon no sa aton nga barangay Kapitan dira sa Barangay Pangi sa siyudad sang Pasig, si Kapa Rickma Castro. Kag syempre no sa ibang paginaton nga mga nagatutok subong nga hapon, madamo gid nga salamat. Thank you man sa akong mga katuwang teknika sa studio, Engineer Roy Louie Kaipang, kag sa among transmitter, Sir John Magallanes. Mga biyanong ibang pagiging mga impormasyon tuhoy no sa mga winning candidates naton diri sa Western Visayas. Bantayan sa mga masunod nga programa because wala na kita sang nabilin nga oras diri man sa Balita Sosyal. Ako na lang gid mga biyan ang inyo nangin alagad, Marian Grace Ereñata, kag ini ang Balita Sosyal. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.